Amen? At tuwa na ta sa langit. Because in heaven, everything will be perfect. We will be perfect in heaven, amen? And then, with our perfect Savior, with our perfect God, with our perfect King. Amen? Pagkanindot ka paglaom sa Kristohanon. Butang na wala sa kalibutan. Kuntiyan ka mo, ay mo kayo nag-uulan ng eleksyon mga potro. Kaya dili wala diha atong paglaom. Ayaw mo kag-uol kung may impeach ba o dili si Sarah. Basta buta lang dyan mo, straight to 30. Para nga di ma-impeach. Ayaw mo kag-uol na, ma-impeach mo sa Sarah di. Ayaw mo kag-uol kay hindi matanda sa kalibutan. Langit man tayo, man? Kung doon ay mag-uol sila. Pero mag-uol po nagapin. Pero, but anyway, we praise the Lord. Amen? Ang atong paglaom, wala din sa kalibutan na sa langit. Yeah. Amen? Manitong tanang palihog, Romans chapter 6. The book of Romans chapter 6. And then, ilit na madugay, doon natin baptism after this. Mag-isgot na karubuntag about things that get you to change. Mga butang na maghimo kanimo na ikaw mag-usap. Amen? Kaya kung dili pa ganin makapausap nimo kini mga butang na ambot na lang kung unsay makausap kanimo. Amen? Romans chapter number 6. And then verse number 16 to 18. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked, apan pasalamatan ng Diyos, ingon ang pulong na Ginoo, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Verse number 18. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity, even so now yield yourselves, or your members, servants to righteousness, unto holiness. Ang Diyos magpanalangin, mag-ampot ta, mahal na langit nun, o Diyos kabalaan, Ginoo Lord, aniya kami Ginoo Lord, nagasumpitar sa mong kagalingong kanimo, alang Ginoo Lord, sa mong gahom sa pag-usap sa kinabuhi. Ginoo Lord, I pray, nga ikaw Ginoo Lord, maghimo ngayon sa dakong kausaban, na diin Ginoo Lord, ang amuang kinabuhi, may mong testimonyo sa maayong balita, testimonyo sa pagkamatarong, testimonyo Ginoo Lord God sa pagkabalaan, testimonyo Ginoo Lord sa pagkamalagaron, testimonyo Ginoo Lord sa pagkamahigugmaon. Nag-ampok ko manimo mahal Ginoo Lord, na pinagi sa balang Espiritu, magatulog ka kanamon ini, aduna kami pagkaton, amo kining dawaton, sa among kinabuhi. And oh God, I pray, ang mo resulta kini Ginoo Lord, alang sa imong kahimayaan. Nagkasapasalamat ako sa mga kalagyan mong giluwas, o karon Ginoo Lord, musabitar kanimo diya sa bautismo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, amen. Amen. After service, doon na tayo baptism. Kasi doon ay baptism this morning. Okay, kasi doon ay baptism. Karong buntag. Alright, doon na tayo baptism karong buntag. Okay? Doon na po tayo baptism karong hapon. Ang atong mission from New Corelia will come, and then doon na sila duha nga isumpitar sa baptism. But today, mag-iskot kita ng kamuntagon, things that get you
to change. Ingon ang pulong sa Ginoo, ye were the servants of sin. Karon ta, servant na ta sa righteousness. But that change will not come until these things may happen. Sa yun raon ta ang kausaban kung diha na yon musubmitan ta nga magpasinugtanon sa Ginoo. Sometimes we learn, people learn, and most Christians learn the things of God the hard way. Ingon di ang Bible that way of the transgression is hard. So God will allow these things to take place atong kinabuhi and create the change na gikinahanglan nato. Now, there are one or more things that will convince you to make some serious changes sa imong personal na kinabuhi. Ini nga mga butang, kinahanglan mag-motivate ka na to, nga mag-decide to make change in your life. So, sabi mga butang nga, number one, God's Word, if obeyed, get you to change. Ang una yun, na makahatag o kausaban sa kinabuhi sa tao, kini yung iyang pagtuman sa gisulti sa pulong sa Dios. Kung, you know what, dili ako makausap sa imo ha. Ang akong tambag, akong may dili yun makausap nimo. Amen? Ang pulong na sa Ginoo. Pero ang pulong po sa Dios, di po makausap nimo kung dili nimo ni siya tumanon. Bisag pila pa ka balde. Ako lang, kung tigong mo na lang ko ng mensahe na ko, sugad pagsugod na ito dire, 2001, hangto karon, pati baga ba? Baga naging kayo. Amen? Pero bisag pila pa na kabalil. Bisag naa pa kaada kada Domingo, kada Huwebes. Pero wag yun di mo nang gisunod. Wag yun ka nang usap. Di yun ka mausap. Pero sundihan na mo, garantisado ni. Amen? Garantisado ni. Itaga mo kay bato. Itaga nyo sa bato kay bato. Itaga nyo kay bato. Ang bato si Jesus Christ. Amen? Amen? Itaga nyo sa bato. Tinuod ni. Ang pulong sa Diyos, kung imong tumanon, musab sa imong kinabuhi. Amen? Ang Diyos may nagsulti nini. Know ye not, that to whom you yield yourselves servants to obey, His servants ye are to whom you obey, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin. But, nanong nakalingkawa sila, na nahimong ulipon sa sala, because they obeyed from the heart. Amen? Muna importante. We obey from the heart. That form of doctrine which was delivered you. Then being then made free from sin, ye become servants of righteousness. Amen? So makita niyo po niya, God's Word, if obeyed, get you to change for the better. Amen? For good. Mausap yun ang kinabuhi. Ang si Jesus Christ, mo di lang muluwas. Di lang kaluwasan ang madawat kay Ginoong Jesucristo. Di lang kinabuhi mo lang katapusan. Padawat po din mo kay Ginoong Jesucristo ang kausaban. O ang kadaugan. Kung nga, tinuod ka naging sa Bible na, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? Bago naging kang binuhat. So that's it. God's Word, if obeyed, get you to change. Ikalawa, God's chastisement, get you to change. Yun yung kastigo. Okay, ngayon ka nga. At ilan tayo kung obey? Right, doon naman kay free will. Don't obey.
Pero sundayang ikaw, doon na ginay consequences not to obey. Amen? Chastisement. Kung anak ka sa Ginoo, kastigo. Chastisement. Kaya pag anak sa Ginoo, kurihan man dun sa Ginoo. Pag anak sa Ginoo, tarumon man dun sa Ginoo. Pag anak sa Ginoo, badlumon man dun sa Ginoo. Pag anak sa Dios, di man siya gusto nga mahimo na siyang dautan. Di man siya gusto nga mag-antos niya magsakit. Gusto sa Ginoo na mapadalanginan siya. Di siya maalao. Ako mga anak na ito, pag magkasala, ako din ako nalang. Natusod din ako na. Anak na ko, pinandan ako, mahal na ko. Dili ko gusto mahimong dautan ang ilang kinabuhi. Ako silang ignon. May na lang nagdiri mo mutyabaw sa kwarto. Kaysa unya adto mo mutyabaw sa prisuhan. Amen? Magbahay unya mo. Paghimarauton unya ninyo. Makaingon unya mo nga pakyas mi nga ginikanan. Kung dili mo na mo badlumon sa inyong mga sayop. Kung dili mo na mo disiplinahon. Kung dili mo na mo padakon na considerate, mapinanggaon, amen? Makiangayon, dili bintahuso, dili dalo, dili hilabtanon, amen? Dili palaaway, dili magunaw pagsakit sa uban. Tayo dito sa death row sa Amerika, ingon siya, gisunatan niya ang iyang mama. Mama, kaugma, bitayon ako. Pero ma, kung imo pa lang ginunta kong disiplina sa una, kung imo pa lang ginunta kong badlungon, kung mudilig pa lang ginunta ka, kung imo pa lang, kung di pa lang ginunta ka musugot, kamulakaw ko, bisang asang sa kinsa kong kuyon, bisang ko sa kong buhaton. I love you, ma. Pero di tayo na kung ma. Naliman ka na. Kung wala pala, kung gibuhat pa lang yun eh. When my father died, when I was 7 years old, ako mama kay Bisaya man, uli siya Cebu. Gidala niya ang duha na ko kamanghod. Ang among edad ako 7, ang akong ikaduha nga manghod 5. Ang edad, ang ikatulo 3 years old. Yeah, 3 years old. So, uli sila ng duha. Kaya ako, gibilin mo sa kuto, kaya nag-skwila naman ko. Ingon ako, mama, balikon ka na ako. It took 2 years before na nakabalik siya sa Manila. So, I was left sa kuang makuhan. Dito sa kumakuhan, grabe kay spoil. Ang akong duha ka igagaw na naapod sa iyahang pagkatiman, grabe kay spoil. Drug addict, tapulan niya, mga salbahis, rebelde. Di kay ba mo riskito? I was growing with them. One time, ang ako ang kadula sa sila sa silong, nag-away ni siyempre, sinapakay, sinumbagay. Nidaog ko. Ano ko tayo, wala ko na boxer. Nidaog ko. Pagdaog na ko, siyempre, hilak akong punta, hilak, sukok na yung ginikanan. Ikaw na nagululat. Jen, akyat ka dito. Akyat tayo ko sa taas. Ikaw na yun ng mga salingan. Kailangan disiplinahin niyo yan. Kailangan paluin niyo yan. Kailangan. Di ingon na akong lula. Jen, ganito gawin natin. Naintindihan niyo ako? Oo, pala yun. Tagalog akong lula. Siya, inagat ang buhaton. Hapak ka diya sa sopa. Hindi ko eh! Ayoko po! Siya, dapa ka lang diyan sa sopa. Tapos, kunyari, papaluin mo na. Tapos, pag pinalo ko yung sopa ang papaluin ko, hindi ikaw. Pag pinalo ko yung sopa,
Sisigaw ka, aray ko po, maawa po kayo. Mamamatay pa ako, wag po lula. Tama na po, ang sakit-sakit na po. Mamamatay po lula, na. Ganyan na. Sige. Puta lang po lula. Pak! Bakit? Ayaw kay Supaman. Aray ko po, hindi na po ulit. Tama na po, ang sakit-sakit po. Tinipaya dito sa silong. Kami din sa taas, sige may katawanan. Sige may kinatawa ba? Imagine, kung ang akong mamawa ni Bali, niya wa ko gikuha sa maong kahindan, sa maong nga environment, gikuha ko sa kumama. Lipay ko sa kumama. Pag ako sa Cebu, unang gabi binunalay na yun. Ikanay na yun. Wala na itong aray ko po. Wala na. Tinuod na yung galuha. Tinuod na yung galabhag. Aray ko po, apoy. Di pa man ko kay bago mo agay ato, kay Tagalog pa man. Dangapor bang mama pag magkabunal. Tinuod yun na, utana mo. Unsay magulitan na nga bunal, maundang ra na pag-upos na. Mabitan na akong mama, manghambog yun ako. Mingon yun akong mama, kung wag pa ka na kong bunali sa gamay pagka, na-priso unta ka. Sakto. Pero, sakit ko eh. Huwag may kastigo nga lamin karon. Di ba yung sa Bible? Walay kastigo nga lamin karon. Pero pag abot sa panahon, mubunga na galit na sa kalinaw sa imong kinabuhi, magpasalamat jud ka sa Ginoo. Amen? Magpasalamat jud ka sa Ginoo. God's chastisement get you to change. Hebrews chapter 12. 4-11. Last yung versikulo. Atong tarungon masakay para lang ba. Hebrews chapter 12, 4-11. Nag-aalang sa Ginoo sa muna ko. Paspasalan na ko mga points, tapos nag-aalang na ko tulong ng main points. Kini ka naman sa main points. Hebrews chapter 12. Verses 4-11. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Kung sama ko nung klasiyang anak ko niya, kung ang amahan, hindi mo badlong. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers in our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded a peaceable fruit of righteousness unto them which have exercised thereby. Amen? So, ito ang pulong sa Ginoo. Usap pa ka? Diba? Kasagahan ko nag-quote na ito. Amen? Kisa may amahan dire. Uy. Kisa papa dire. Mamunan mo di. Abi na wag di kay ako yung bunal. Di ba, hindi bunal nila. Muusap pa ka, pagkawaman yung bunal, ang saman, di ba may ka? Muusap pa ka di. Di na. Di ba?
nga ang bata po, magunaw na napuna. Muusap magaling na, dugay-dugay pa. Di ba? Muusap magaling na, mataon-taonan pa. Pero, ang epekto, naghatag kaniya o sa usapan. Na paminaw, ang disiplina, kung buhaton lang og sakto, maghatag og kaayuhan. Pero kung ang disiplina, dili himuon og tama, maghatag na siya og resentment. Amen? Maghimo na siya rebelde. Muna kitang maginikanan, magmatngon sa ta kung saan ito pagdisiplina ang atong anak. Amen? Kay dili biya na lami nga magunalan. Dili biya na lami malatusan. Ako bitaw akong lolo, grabe man gyud to siya. Dili bakos ang ilatos sa mga. Naag to siya sambag. Sambag ba? Sambag. Ambot lang yun, nakatilabog sambag wa. Sanga sa sambag, di ba daw? Bak-ano sa bag. Inig dapat ana sa imo ambot lang. Kung wa galing kay sakit sa prostate pero makaihik ka. Moto. Pero because we know ang akong apuhan mingon dito nga. Uli ka, pag ano na ganito, sit na ganito, radyo kay sala. Mingon din sila mo. Panghaon sa mo dito. Wala na buo na kay gana. Mingon na nga. Kaon mo sa. Wala. Kaya di man ito mamunal, kung di siya kakakaon. Pagkaunod o sa ka, ayan ka ba? Punalan. Kung namiyo ganito nga, pag-abot din mo, kaon dito. Punal ka na sa kaon dito. Pagkahamang kaon, linya rin mo, linya. Magkahin mo puno. Yes, kita. Gipakaos mo tubig, nagdula mo Japanese game. Ha? Gipaguna mo, tapos tuwa yung maglalaan. Basta sa kita. Mana, magkahamag bunal, kinanaway lang yung labuhan. Pero ang atong akuhan, ang atong mama sa ito, magsamtang na munal, nagtulo ang luha. Nagilak. Kaya sakit para nila nga masakitan ka. But sometimes, they need to do that. Inana po ang Ginoo. Di ko na malipay ang Ginoo. Kaya ito ng Bible, dili man para sa iyahan, pagtagbo lang sa iyong kasuko, kundi for our profit, ito ng Bible. Amen? Ikaduha, God's discipline, church discipline, will get you to change. When akay sa lain, disiplina ka simbahan, it will get you to change. And then God allows, ano sa pa? Affliction to get you to change. Dani. Di ka masultihan sa pulong sa Ginoo. Di ka madala og latos. Di ka madala og tambag. Disiplina na ka, di yun. May nga lang yung Ginoo nimo. Tagaan ang yung affliction. Tagaan ang yung kalisdanan. Ipakita sa Ginoo sa tuwa na pag kinabuhi sa sayo, dili yun sayo. Amen? Kaya magsalig man ta, kanang manapitan na, kung tinood ka na niya, mag-slider ka. Primero, dili pa ka na magkalisod-lisod. Mapitan ng uban, ang kaayo mo sa Ginoo, ang pailog sa Ginoo taas. God is long-suffering to us, Lord. And sometimes, He will show us good. Para nga kanang kaayo sa Ginoo, bisan sa atong kagahingulo o kagahin kasi will make us repent. That's what's written in the book of Romans. God's goodness leads us to repentance. Padan-an talagang mga magtatambag. Padan-an talagang magsigig pahinumdum na to, Brad.
Sige tag pahinumduman, sige tag pahinumduman. Ya sa wali, ituyubot yun sa Ginoo nga kadagang pwedeng isulti sa pastor, kadagang pwedeng iwali sa pastor, pero mahapitan mo yun naging muhang sa'yo. Amen? Paano yung ka na, mahiskutan yun ba? Kaya kay dahil naman mo kasing-kasing, ang imong kontrahan ng pastor, ako na po'y giigo ng pastor. Huwag ka giigo ng pastor, giigo ka sa tulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, hindi siya gusto na magpadayon ka sa hiwi. Muna nga, iya yung pulong. Amen? Mabitaw na nga, kung imo lang dawaton ang pulong sa Diyos, bisag iwali ni tao, na pulong sa Diyos, mag-usap na si mong kinabuhi. Pero, di ka na, sige dyo ka. May man ang ginawa ni mo. Sige. Padadaan ka na ko affliction. Kaning imong motor, kay mao man ay imong gamiton og siglang laat, di ka posible sa Domingo. Ya, imo nang gamiton og laglaat, kuyo ng mga pagkada ng mga believer, tapos mo pa sinulog. Di kong dagat, inom, na pang-church, wala kay testimonyo. Sige, ako ning ipa-slide yung motor. Ipa-slide ang motor, muna mabagnos ka, ako na yung bagnos, usa ka buwan kang di kalakaw. At hindi ka makakalakaw, karoon na rin kang simba ko. Musimba na ko. Ginoo, ayuha ko kay musimba na yun. Di ba? Pag masakit na, makauna na lang, pangalagan sa Ginoo, pangalagan na ito sa Ginoo. Pag naalay panginahanglan, grabe ng panginahanglan, lisod na tayo, kung pa na isulpan. Ginoo na lang yung halas kong pinapuhin. Magpangita na sa Ginoo. And sometimes, God needs to give you affliction for you to change. So, makausap yung affliction. Lagi no, kadang-kadang para pastor, bukod. Pag naay masakit, bisitahan ako, pastor, palihugog ako, pastor. Muam ko nga sa ako ng faith, sa ako ng pagkadili faithful, apaka-faithful, sa ako ng pagkabandumon, sa ako ng kuan, hindi ko maminaw, pastor. So, this pastor, yung ko kay maayo na galing ko ni pastor, balik na doon sa Ginoo. Mo na. Kadaghan. Pero magpaabot pa ba kang affliction na enough man ang pulong sa Ginoo? Amen? Dili man sayo ang chastisement, sakit man po. Pero anong kinahanglan pa Diyos na ma-experience ka extreme na kagunanan, severe na pangita mo sa imong kinabuhi, ayaw ka mag-usap. Remember the prodigal son? In the Bible, when he came to himself, he said, how many hired servants? My father's had spread enough and spare, and I perish with hunger. So, tindog siya, pauli siya. Nag-usap siya. Kung ito ng Bible sa Psalm 119, before I was afflicted, I went astray. But now it is good for me that I have been afflicted. Na naman, kaya nabalik siya sa Ginoo. Pero, ay, paabot na. Anong paaboton ba mo na? Paaboton din mo, katanak. Ay, kaso ko, madali na. Kaya, hindi ko isa luwas, pagkita mo niya. Pero paaboton pa ba mo nga, papungkol ka? Paaboton pa ba mo nga, mabulog na ka? Paaboton pa ba mo nga, mapilay na ka? Paaboton pa ba mo nga, masakit na ka? Paaboton pa ba mo nga, makita mo ang iyong mga anak na katibulaag na? Tungod sa mga backsliding? Nangaminyo ng believer, nangabuntis, na Christian ka, nakapabuntis, Muslim. Gusto ka mahitabo na? Sakit na, sakit. But why would you allow, why would you let that happen? Nga, sayod naman kayo, sunta lang ang pulong sa Ginoo, amen? And when God chastises you, then repent. Ask for forgiveness. Receive the correction of God. And this time, do right. So there are two things you must acknowledge when you turn to God after being afflicted. Number one, acknowledge your sin.
Ilahalang name mo ng kasalanan. Psalms 32 verse 5. I acknowledge my sin unto thee. And my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sins. And then, acknowledge the truth. Ilham kamaturan. Amen? Ibadlong naman ko sa ginawa niyo. Mga magbiligin sa Ginoo. Ako na hindi pahibat ko ni pastor na ko ba? Mao sa ning tambag sa mga tao na ko. Walang kita ko paminawa ba? Now, this time, acknowledge the truth. Amen? Acknowledge it. Acknowledge, ilham. Nga, mo na'y sakto, mo na'y tama, nga imong sundon sa imong kinabuhi. 2 Timothy chapter 2, 25. 2 Timothy chapter 2, verse number 25. Tingnan din niyo. In meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may, what? Recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Amen? You acknowledge the truth. And then, by acknowledging your sin and acknowledging the truth, you will recover yourself out of the snare of the devil. The Christians, paminawan niya. Obedience is what God wants for you. Kinahanglan na maghimo ta kausaban when we are not obedient. Amen? God will allow and use those things we mentioned to turn you to Him. Because God wants you to change. If you don't change, God will do something to get you to make change in your life. Bawi ka na, bawa ka, nabay Christian ba yun? Sabi ni pastor, oy, sige magbalik-balik, wali anak, sige magbalik-balik anak, kana ka mag-dumay sige balik-balik, kana ka mag-dumay sige balik-balik, sige raman yung taikon, wala yun siya lagi kawali. Ay, pastor pa yung kadang iwali si pastor. Pero nanong ibalik-balik man? Nanong ibalik-balik man? Huwag gani ka kabalot, ikaw rin nakatuho sa balik-balik. Amen? Karon nagtuo mo nga parehas mong tanan na dungo. Because God works in mysterious ways. Nainom ka mo sa Day of Pentecost? Nagwali si Peter? Amen? Nagwali si Peter. Pero dili tanan nakadungog sa iyang pinulungan. Ang tanan nakadungog sa ilang pinulungan. Amen? Sometimes magwali ko dali. Wow, doon ko'y intensyon na maigo ka o masapil ka. Noon, kung nakibaw ko, mangigo dyan ko. Pero na ibang panahon, wala ko kalimutan sa imong kinabuhi ba? Kasi nahitabunin mo, anak. Pero may iskutan man. Pero huwag yung ito yung mag-iskut, anak. Maybe it's God's way by His Spirit na maunay madungog nimo. Amen? Maunay madungog nimo. Maunay madungog nimo. Because ang Diyos may igong gahom pagpaabot sa iyang pulong kanimo. Aron nga dili mo balik nakawang ang iyang pulong ngadto. Amen? Kayo ang pagwali dinhi para lang aning tawhana, para lang anak, para lang aning. Siyempre, kung dili na para sa tanan, wala na yung puslanan nimo. Mubalik ang pulong sa Diyos na kawang. Pero God is a way of making His word useful. He will not waste His word. He will not waste His word. Amen? Kung naakay na dumog, hindi nakatandog din mo, God is communicating. God is speaking. God wants you to obey His word before chastisement comes. And then pag ikaw umina sa iyong pulong,
He will bring chastisement to you. Paminaw. Amen? Paminaw na yun. So that affliction will not follow. Because anyway, any which way, because it is God's intention for us to change. Kaya intention to yun sa pinausap na. He will always have His way sa atong kinabuhi. So, diyan naman na. Bisag usapan mo supak. Bisag usapan mo supak. Bisag usapan mo di. May paagid yun ang Diyos na matuman ang iyang gusto sa atong kinabuhi. So, kung anak na malanggaling yun, mas maayon pang matuman ang kabubuton sa Diyos ng kinabuhi na nag-obey ka. Kaysa mapugusta o obey, kay gituman dun sa Ginoo ang iyahang kabubuton sa atong kinabuhi. Amen. Amen? Maninood na lang kayo. Amahang na langit doon, Diyos na balaan, Ginoo Lord, sa mga kasaban, daghang salamat sa imong pulong. Salamat po, Ginoo Lord, sa imong kayo. Amahang Ginoo Lord, na ang kausaban ay imong gusto mahitabo ka namo. Mapahigayon, Ginoo Lord God, by us being obedient to your word, by us being a follower of the truth, by us, O God, Lord, being submissive to your will. Ako nagampo man, hindi nito mahitabo ang rebuke, ang chastisement, ang discipline, o ang affliction. Rather, God, Lord, may experience na mo ang mga kalindot, kaayo, kalipay, kadaugan, kadagaya, mga panalangin sa Kristohan ng kinabuhi by being obedient to you. Thank you, Lord. Bless the remaining part of service in Jesus' name. Amen. Amen. Pero ilas, makalikot sa aming suot, ang mga candidates for baptism is come. The candidates for baptism is come. Ang mga bautismanan is come. Tindok tuloy.